Ang katotohanan po nito, kami po ay under supervision ng PISCA, ng OSCA. Sumulat po ako, humingi po ako sa Sangguniang Bayan na dapat doon po namin resolbahin yung problema na ito. Subalit, yung unang harap pa lang, tinatawanan lang po kami ng mga konsihal. Mas malaki yung palabas kaysa sa papasok. Nakita po natin doon, lahat po na empleyado ron, meron po silang insentibo. Ang finding na lumabas ni Lina Garampil, sabi niya, bakit kasi itong pera nito inilagay nyo sa pangalan nyo at 2 bangko pa ang pinagdeposituhan nyo. Sabi mismo ni Oscar Lino Padre, ideklara nyo na nalugi na para wala na kayong masyadong iniintindi. Pebrero 15 at nandito po tayo sa Barangay Manaksak sa tahanan po ni Kuya Rodolfo Sanoy. At si Kuya Rodolfo Sanoy ay naging Pangulo po ng PISCAP simula po noong taong 2017 hanggang taong 2022. Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon din po. Ayan, nandito po kami sa inyo para makipagkwentuhan hinggil po sa damayan ng OSCA. Okay po ba? Okay po. Okay. Ayan. At alam po namin, marami po kayong may ikukwento. Ayan. Kailan po ba nagsimula ang damayan ng OSCA? Sa akin po pagkakatanda, maaring nag-umpisa po yan ng 2014. Opo. Opo. Ito po ba rehistrado sa Security and Exchange Commission? Opo, rehistrado po yan. Opo. So, sino po ang unang naging Pangulo ng damayan ng OSCA? Ang una pong naging Pangulo dyan ay yung taga Cavite, si Mr. Marsan. Hindi ko po masyadong natandaan yung Pangulo. Ang pangalan niya, subalit kapatid ni Minda Javier na kasalukuyang tresurero ngayon ng damayan. Ano po ang ugnayan po ng PISCAP at ng damayan ng OSCA? At ano rin po ang responsibilidad ng OSCA dito po sa PISCAP at damayan ng OSCA? Ang katotohanan po nito, kami po ay under supervision ng PISCA, ng OSCA. Sapagkat ang pangalan nga po niyan ay damayan ng OSCA sa bayan ng Gimba. Kaya andun po ang nagpapatakbo po niyan, OSCA. Inoobliga ba kayo ng OSCA noon na makipag-ugnayan sa tanggapan nila o mag-ulat sa tanggapan nila sa bawat aktibidad nyo? Opo. Sapagkat nung panahon po noon, ang OSCA po noon, si Benigno Pandan, siya po ang gumagawa lahat ng financial report noon. Buwan-buwan po na binibigyan lahat ang membro niyan ng mga CP kung saan napunta at sa ilan ang kinita ng damayan. So meron pong buwanang financial report. Yes, sir. Na ibinibigay sa mga kolektor at mga pangulo. Kasi ang mga pangulo, siya ang kinikilala ng damayan na siya mangungulo sa kanyang mga barangay para humikayat ng mga membro. Yun namang pangulo, magtatayo ngayon ng isang kolektor. Ganun po ang mga setup niyan eh. Aware po ba kayo sa problema ngayon ng damayan ng OSCA? Medyo na susundan ko po eh. Kasi nung kami ang humahawak niyan, ng damayan na yan, progresibo po ang damayan. At yan po kahit 10 ang mamatay, kaya po namin bayaran yan. Subalit sa hindi inaasam pagkakataon, biglang nagdeklara si Pangulong Pandan, Benigno Pandan, na magkakaroon ng eleksyon. Papalitan itong si Ginoong Marsan. Ang ipinalit po noon
si Honorio de Guzman ng Bantog. Opo. Yan po, tumakbo ng maganda. Tapos nung bandang huli, medyo sumasadsad na. Meron po ako ngayon, bilang ako po ang overall president ng TWISCAP sa bayan ng Gimba, meron po akong karapatan magtanong sa kanila. Meron po silang isang financial statement doon na pinakita sa akin na meron po akong kinu-question na halaga, isang malaking halaga, mahigit kalating milyon yung hinahanap po sa kanila. At yan hindi nila kayang ipaliwanag. Ngayon, idinaan po namin sa nagsumulat po ako, humingi po ako sa Sangguniang Bayan na dapat doon po namin resolbahin yung problema na ito. Subalit, yung unang harap pa lang, tinatawanan lang po kami ng mga konsihal. Tapos, nung pangalawang hearing, hindi na po kami hinarap, hindi na po nila inasikaso yung problemang hinyarap ko. Mga anong taon po iyon? Mga 2020 na po yun. Matapos po noon na hindi po inaksyonan o hindi na-aksyonan ng Sangguniang Bayan ang inyong reklamo, ano pa po ang ginawa ninyong hakbang? Ito po ay idinulog ko sa OSCA. Ang OSCA na po noon ay si Lino Padre na po. Opo. At tiningnan niya kung ano po ang naging diferensya. Ang sabi niya, iisa ang nakikita niya. Mas malaki ang lumalabas na pera kaysa sa pumapasok. Kaya ang inyong damayan, sabi niya, medyo nalulugi. Kasi sinilip ko ron kung bakit nangyayari yung ganon na mas malaki yung palabas kaysa sa papasok. Nakita po natin doon, lahat po na empleyado ron, meron po silang insentibo. Samantalang nung kami po ang may hawak niyan, wala po kahit 5 na insentibo kami doon. Kaya noong taong 2020, ang pondo ng damayan ay paubos na? Paubos na po yon. Ngayon inireklamo ko na naman sila kay Lina Garampil. Mismo ang finding na lumabas kay Lina Garampil, sabi niya, bakit kasi itong pera nito inilagay nyo sa pangalan nyo at 2 bangko pa ang pinagdeposituhan nyo. At pangalan pa ninyo. Sabi nga po ni Lina Garampil noon, kung ito ay sakaling mabankrupt, alam ko na iniisip nyo, magiging inyo yung pera dyan dahil pangalan nyo. Mga anong taon po yun? Mga 20 na yun, 2022 na, mga 2021 po yun. Isinangguni nyo rin po Opo, sa sinangguni- MSWD. Kasi kami po ang founder niyan kami ang bumuo niyan. Tapos ngayon, ayaw po sana namin na yan ay mabuwag. Kaya masyadong pagsisikap ko dyan para sana maging matatag. Parang pinapanigan po sila ng nakatataas sa atin, kaya nilubayan ko po yan. Ano po ang masasabi po ninyo? Kaya pa bang masolusyonan yung problema? Unang-una po nakikita ko dyan na mahirap na ibalik yan sapagkat hindi naman po sila nagpapamiting para humikayat ng mga membro na dumami uli. Kung hindi, paubos po ng paubos ang membro nila sapagkat hindi na po sila nakababayad. Hindi na sila nakababayad. Dito lang sa barangay ko, 4 ang hindi nila nabayaran. Sino pa kaya ngayon ang gustong sumapi sa ganyang klase ng damayan? Imbis makatulong ka, nakakapirhisyo ka ngayon. Kaya ang sabi mismo ni Oscar Lino Padre, ideklara nyo na nalugi na para wala na kayong masyadong iniintindi. Pinipilit pa rin nila. Ginawa nila ng paraan, andong nagsulisit sila, matagumpay sila nakapagsulisit, nagkaroon pa ng rapol uli. Opo. Matagumpay din na kumita ang rapol nila.
Ewan ko kung paano nangyari doon sa mga yon. Kung nakabayad na ba sila o paano pa. Meron po bang bylaws itong damayan ng Oscar? Opo, meron po. Meron po. Opo, may sarili pong batas panloob ang damayan. Bakit parang hindi po alam ng kasalukuyang pamunuan? Yun po hindi ko alam. Madalas nilang sabihin na ganun na daw, bagsak na raw nung nakuha nila yung posisyon na yun. Ang katakataka ron, alam na pala nila na mabuhay na bakit tinanggap nila ni turnover, ala silang hinanap. Tapos ngayon, nagkakabagsak-bagsak na, saka sila maninisi ngayon. Kaya maaaring may kasalanan na rito, ito na, nakaposisyon ngayon. Mensahe nyo na lamang po sa mga opisyalis po ng damayan ng Oscar at mensahe nyo rin po sa mga kasapi na talaga naman pong nagbabayad po ng kanilang mortuaryo na umaasa na makakakuha din ng benepisyo kahit papano. Ang tangi pong solusyon dyan, kung dahil sa mabait ang ating mayor, sagipin sila sa ganitong kalagayan nila. Kasi ito na, mga nanunungkulan ngayon, masigasig po yan meron silang interes na mapalakihan. Subalit yung pamamaraan, hindi nila masundan. Kaya nga po, kailangan siguro, ang resolbahin dyan, yung pong pondo. Total, si Mayor naman, napakabait pakiusapan. O kaya hanggang kay Governor, makiusap tayo na sana po yung mga pagkukulang na mga hindi na bayaran, kwentahin lahat yon, tapos ipakiusap natin kay Mayor, kay Governor, na kung po pwede, tulungan tayo sa problema na yon. Tapos siguro mag-reorganisasyon tayo para muling matatag at muling mabuhay ang damayan po ng Gimba, senior citizen. Maraming salamat, Kuya. Wala pong anuman.